Dear Admin, isa po akong tahimik na tagapakinig ng inyong channel habang nagtatrabaho ako noon sa ibang bansa. Sa tuwing napapakinggan ko ang mga kwento ng mga OFW na nasasaktan, pakiramdam ko ay hindi pala ako nag-iisa. Ngayon ko lang po nahanap ang lakas ng loob para ibahagi ang kwento ko. Pwede niyo po akong tawaging Maricel. Hindi ko po akalain na ang lalaking minahal ko ng buong puso, siya rin palang unti-unting dudurog sa pagkatao ko. Lumaki po ako sa isang simpleng pamilya sa Bicol. Hindi man marangya ang buhay namin, masaya naman kami noon kahit papaano. Pero nagbago ang lahat nang iwan kami ng papa ko para sa ibang babae. High school pa lang ako noon at hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang gabing umiiyak si mama habang yakap-yakap kaming magkakapatid. Simula noon, parang may bahagi sa akin na natakot ng magmahal. Nakita ko kasi kung paano masira ang isang babae kapag niloko siya ng lalaking mahal niya. Si mama na lang ang tumayong nanay at tatay sa amin. Labandera siya sa umaga at nagtitinda naman ng pagkain sa hapon para lang maitawid kami araw-araw. Bilang panganay, maaga akong namulat sa hirap ng buhay. Kaya nang makatuntong ako ng college, pinangako ko sa sarili ko na tutulungan ko si mama hanggang kaya ko. 2 taon lang ang natapos ko sa kursong HRM dahil kinailangan kong huminto para magtrabaho. Ayokong makita si mama na halos hindi na natutulog, kakahanap ng paraan para may maipakain sa amin. Kahit tutol siya noon, ako mismo ang nagdesisyon na tumigil muna sa pag-aaral. Doon nagsimula ang lahat. Natanggap ako bilang call center agent sa Pasig. Unang beses kong mapalayo sa pamilya ko, kaya sobrang hirap sa umpisa. Madalas akong umiyak noon sa boarding house dahil namimiss ko ang mga kapatid ko at si mama. Pero tiniis ko dahil kailangan kong maging matatag. At doon ko rin nakilala si Adrian. Tahimik lang siya noong una. Hindi siya kagaya ng ibang lalaking maingay at mahilig magpapansin sa office. Pero napansin ko na palagi niya akong tinitingnan kapag magkasabay kami sa pantry. Hanggang isang gabi, habang break time namin, bigla siyang umupo sa tabi ko. "Bagong salta ka dito, no?" Ngumiti lang ako noon at tumango. "Adrian nga pala." "Maricel." Simple lang ang naging usapan namin noon pero hindi ko alam na iyon na pala ang simula ng lahat. Habang tumatagal, mas nagiging close kami ni Adrian. Lagi niya akong hinihintay matapos ang shift ko kahit magkaiba kami ng oras ng uwian. Kapag alam niyang wala pa akong sahod, bigla na lang siyang bibili ng pagkain at sasabihing naparami lang daw order niya. Minsan naman kapag nakikita niyang pagod ako, siya na ang nag-aalok na ihatid ako sa boarding house. Pero kahit ganoon siya kabait, malinaw sa akin noon na wala akong balak mag-boyfriend. Takot akong magmahal. Takot akong maranasan ang sakit na nakita kong pinagdaanan ni mama. Kaya nang umamin si Adrian sa akin isang gabi na gusto niya raw ako, diretsahan ko siyang tinanggihan. Hindi pa love ang priority ko ngayon, family ko muna. Akala ko titigil na siya pagkatapos noon. Pero hindi. Mas lalo pa siyang naging pursigido. Halos 2 taon niya akong niligawan. Sa loob ng 2 taon na iyon, wala akong ibang nakita kay Adrian kundi puro kabutihan. Hindi siya babaero. Hindi siya lasinggero. Hindi rin siya yung tipo ng lalaking mahilig mambola. Simple lang siya, pero ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Hanggang sa isang gabi, napansin ko na lang na iba na pala ang tibok ng puso ko kapag kasama siya. Natakot ako noon. Kasi sa unang pagkakataon, matapos iwan ng papa ko si mama, parang gusto ko nang maniwala ulit sa pagmamahal. Sinagot ko si Adrian sa simpleng karinderya malapit sa office namin. Natatawa pa nga siya noon dahil nanginginig daw ako habang nagsasalita. "Bakit parang ikaw pa yata yung nanliligaw?" Natatawa niyang sabi. Hindi ko napigilang matawarin. Masaya kami noon. Sobrang saya. Ipinakilala ko siya kay mama at sa mga kapatid ko. Nagustuhan agad siya ni mama dahil magalang at responsable raw ito. Kapag may extra siyang pera, bumibili pa siya ng pagkain para sa pamilya ko kahit hindi ko hinihingi. Doon ako lalong naniwala na baka siya na talaga. Na baka hindi lahat ng lalaki kagaya ng papa ko.
Lumipas ang ilang taon at naging live-in kami ni Adrian. Hindi naging perpekto ang buhay, pero masaya kami. Pareho kaming nagtatrabaho at sabay kaming nangangarap para sa future namin. Hanggang sa dumating ang gabing tuluyang nagbago ang buhay ko. 2 linggo delayed ang regla ko noon. Una, ayaw kong bigyan ng meaning dahil minsan naman talagang delayed ako kapag stressed. Pero habang tumatagal, mas lalo akong kinakabahan. Hanggang sa bumili ako ng pregnancy test. Hindi ko makakalimutan ang pakiramdam ko habang nakatingin sa 2 guhit. Parang huminto ang mundo ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinihintay kong makauwi si Adrian galing trabaho. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Natatakot ako. Hindi dahil ayaw ko sa baby, kundi dahil natatakot akong baka hindi pa siya handa. Pagdating niya sa apartment, agad niyang napansin na umiiyak ako. Bakit? Anong nangyari? Tahimik ko lang inabot yung pregnancy test. Hindi siya agad nakapagsalita. Napaupo siya sa gilid ng kama habang nakatulala lang sa sahig. At doon ako mas lalong kinabahan. Pakiramdam ko noon, iiwan niya ako. Pakiramdam ko mauulit ang sinapit ni Mama. Adrian, magsalita ka naman. Halos pabulong kong sabi habang umiiyak. Napahawak siya sa ulo niya bago siya napabuntong hininga. Hindi pa ako handa, Sel. Parang dinurog noon ang puso ko. Pero makalipas ang ilang minuto, lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Pero pananagutan kita. Kayo ng baby natin. Doon ako tuluyang napaiyak. Akala ko noon, siya na yung lalaking hindi ako sasaktan. Akala ko noon, siya na yung lalaking makakasama ko habang buhay. Hindi ko alam, iyon palang pala ang simula ng pinakamalaking pagkakamali ko. Matapos kong mabuntis noon kay Adrian, naging mabilis ang lahat. Nagpakasal kami sa simpleng civil wedding. Walang engrandeng handaan at wala ring bonggang celebration, pero masaya ako noon dahil pakiramdam ko buo na ang pangarap ko. Kahit hindi kami mayaman, sapat na sa akin na may asawa akong responsable at handang panindigan kami ng anak namin. Dahil wala pa kaming sariling bahay, nakitira muna kami sa pamilya ni Adrian. Sa totoo lang, sobrang kabado ko noon dahil first time kong makisama sa ibang pamilya. Natatakot akong baka hindi nila ako tanggapin, lalo na at maaga akong nabuntis. Pero kabaligtaran ang nangyari. Mabait sa akin ang mama ni Adrian. Tinuring niya akong totoong anak at tinutulungan niya ako sa pag-aalaga sa baby namin. Maging ang mga kapatid ni Adrian ay naging close ko rin, lalo na si Joy, bunso nilang kapatid. Madaldal siya at palaging sumasama sa akin kapag may pinupuntahan ako. Unti-unti, nasanay ako sa buhay, may asawa. Hindi madali, pero masaya. Kapag gabi, magkakatabi kaming natutulog ni na Adrian at ng baby namin habang pinapangarap namin ang future. Madalas pa nga sabihin ni Adrian noon na balang araw, magkakaroon din kami ng sariling bahay. Hindi tayo habang buhay dito kila Mama, lagi niyang sinasabi. At naniwala naman ako. Lumipas ang 2 taon at nabuntis na naman ako sa pangalawa naming anak. Plano ko sanang bumalik sa trabaho noon, pero naudlot dahil sa pagbubuntis ko. Si Adrian na lang ang nagtatrabaho para sa amin, habang ako ang naiiwan sa bahay para mag-alaga ng mga bata. Doon ko unang naramdaman yung guilt bilang anak. Habang gumagawa ako ng sarili kong pamilya, pakiramdam ko unti-unti ko namang napapabayaan si Mama at ang mga kapatid ko. Hindi na ako halos makapagbigay sa kanila dahil sapat lang ang kinikita ni Adrian para sa amin. Pero si Mama pa mismo ang nagsabi sa akin noon na huwag akong mag-alala. Anak, pamilya mo naman ang unahin mo ngayon. Mas lalo akong naiyak noon. Pakiramdam ko kasi habang tumatanda ako, mas lalo kong naiintindihan kung gaano kabigat ang naging sakripisyo ni Mama sa amin. Pagkapanganak ko sa pangalawa naming anak, doon ko mas lalong pinangarap na magkaroon kami ng sariling bahay. Hindi dahil ayaw ko sa pamilya ni Adrian, kundi dahil gusto ko rin maranasan na magkaroon kami ng sariling tahanan. Yung tipong, kahit maliit lang, basta amin. Pero sa liit ng sahod ni Adrian noon, halos imposibleng mangyari agad iyon. Hanggang sa ako mismo ang nagdesisyon na mangibang bansa.
Hindi ko makakalimutan ang reaksyon ni Adrian nang sabihin ko sa kanya na gusto kong mag-apply sa South Korea bilang factory worker. Ayaw kitang lumayo sa amin? Para rin naman ito sa future natin. Mahabang usapan ang nangyari sa amin noon bago siya pumayag. Sa huli, sinabi niyang susuportahan niya raw ako basta mag-iingat ako. Nag-enroll ako sa Korean language training habang inaalagaan ang dalawa naming anak. Madalas puyat ako noon dahil sa umaga, nanay ako, tapos sa gabi, nag-aaral ako ng Korean language. Lahat tiniis ko. Lahat para sa pangarap naming bahay. At nang matanggap ako para magtrabaho sa South Korea, pakiramdam ko noon unti-unti nang natutupad ang mga pangarap namin. Pero hindi ko alam, doon din pala magsisimulang masira ang pamilya ko. Sobrang hirap maging OFW admin. Ibang klase yung lungkot kapag mag-isa ka sa bansang hindi mo alam ang lengguwahe. Noong unang dating ko sa South Korea, halos gabi-gabi akong umiiyak sa dormitoryo. Factory worker ako noon at halos mangalay ang buong katawan ko kakatrabaho. Malamig. Nakakapagod. Paulit-ulit. Pero mas masakit yung gabi-gabing nami-miss ko ang mga anak ko. Tuwing video call namin, pilit akong ngumiting, parang okay lang ako. Kahit minsan gusto ko nang umuwi. Kapag naririnig kong umiiyak yung bunso ko habang hinahanap ako, palihim akong umiiyak pagkatapos ng call. Minsan nga habang nasa production line ako, bigla na lang akong mapapatulala. Iniisip ko kung worth it pa ba lahat ng pagod na yon. Pero sa tuwing naiisip ko yung pangarap naming bahay, bumabangon ulit ako. Si Adrian naman noon, sobrang sweet pa rin sa akin. Palagi siyang nag-a-update. Nagsisend siya ng pictures ng mga bata. Kapag day off ko, halos buong araw kaming magka-video call. Kaya kahit malayo ako, kampante ako noon na maayos ang pamilya ko. Pero habang tumatagal, unti-unti akong nagbabago. Naging overthinker ako. Siguro dala na rin ng trauma ko sa nangyari sa pamilya namin noon. Minsan habang ka-video call ko si Adrian, pakiramdam ko may tinatago siya kahit wala naman akong ebidensya. May mga gabi ring hindi siya agad sumasagot sa messages ko. Kapag tinatanong ko siya, sasabihin lang niyang pagod siya sa trabaho o nakatulog ng maaga. At dahil mahal ko siya, pinipili kong maniwala. 2 taon akong nagtrabaho sa South Korea. 2 taon akong nagtiis ng lungkot, homesickness, at pagod. At sa wakas, natapos din ang kontrata ko. Excited akong umuwi noon. Pakiramdam ko magsisimula na ulit kami bilang pamilya. Pagdating ko sa airport, umiiyak agad akong niyakap ng mga anak ko. Si Adrian naman, mahigpit akong niyakap na parang ayaw na niya akong pakawalan. Doon ko naisip, worth it lahat ng sakripisyo ko. Hindi man sapat ang ipon namin para agad magkaroon ng bahay, masaya pa rin ako dahil buo pa rin kami. Akala ko nun, iyon na yung simula ng mas magandang buhay namin. Hindi ko alam, habang nagpapakahirap pala ako sa South Korea, may ibang babaeng pumapalit na pala sa pwesto ko sa buhay ng asawa ko. Pagkatapos kong makauwi galing South Korea, pakiramdam ko noon parang nanalo ako sa buhay. Kumpleto kami. Magkakasama ulit kami ni Adrian at ng mga anak namin. Kahit pagod ako sa 2 taon na pagtitiis sa abroad, nawawala lahat kapag nakikita ko silang magkakayakap sa akin. Mas naging sweet pa nga si Adrian noong makauwi ako. Palagi niya akong hinahalikan bago siya pumasok sa trabaho. Madalas din niya akong yakapin habang natutulog kami sa gabi, na para bang sobrang namimiss niya talaga ako. At dahil doon, unti-unti ring nawala ang mga hinala ko. Pinilit kong kalimutan lahat ng overthinking ko habang nasa Korea ako. Pinaniwala ko ang sarili ko na maayos ang pamilya namin. Hindi ko alam, ilang linggo lang pala pagkatapos kong umuwi, dudurugin na pala ng katotohanan ang buong pagkatao ko. Isang tanghali noon habang nasa kwarto ako at nagtitiklop ng mga damit, dahan-dahang pumasok si Joy. Halatang kabado siya. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin at parang may gusto siyang sabihin na mabigat. "Bakit parang problemado ka?" Tanong ko. Tahimik muna siya bago naupo sa gilid ng kama. "Ate, may sasabihin sana ako, pero wag mong sasabihin kay kuya na ako nagsabi." Bigla akong kinabahan noon. Hindi ko maipaliwanag pero parang may masamang mangyayari. "Ano yon?"
Napayo ko siya bago nagsalita. Ate, nung nasa Korea ka, may ibang babae si Kuya Adrian. Pakiramdam ko noon biglang tumigil yung mundo ko. Natahimik ako. Hindi agad nag-register sa isip ko yung sinabi niya. Ano? May girlfriend po si Kuya habang wala ka. Nanlamig buong katawan ko. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung galit ba ang mararamdaman ko o takot. Anong sinasabi mo? Doon na ikinuwento ni Joy na nakita raw niya mismo ang mga messages sa cellphone ni Adrian. Hindi raw alam ng kuya niya na kabisado niya ang passcode nito. Nagkataon lang daw na pinakialaman niya yung cellphone para mag-picture dahil maganda ang camera. Pero, habang ginagamit niya iyon, nabasa niya ang lahat. Mga sweet messages, I love you, mga pictures, at mga usapang hindi dapat ginagawa ng lalaking may asawa. Parang pinipiga yung dibdib ko habang nagsasalita si Joy. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko noon na baka mali lang siya. Baka misunderstanding lang. Baka hindi totoo. Pero kilala ko si Joy. Hindi siya sinungaling. At higit sa lahat, wala siyang dahilan para sirain ang kuya niya. Anong pangalan ng babae? Cheryl? Hindi ko alam pero bigla kong naramdaman yung matinding takot. Takot na baka maulit sa akin ang nangyari kay mama. Takot na baka habang nagpapakahirap ako sa Korea, niloloko na pala ako ng asawa ko. Buong hapon akong hindi mapakali noon habang hinihintay si Adrian umuwi. Pakiramdam ko sa sabog yung dibdib ko sa kaba. Paulit-ulit kong iniisip kung paano ko siya haharapin. Hanggang sa dumating siya galing trabaho. Pagpasok pa lang niya sa kwarto, ngumiti agad siya sa akin. Mismo ko? Hindi ako nakangiti. Tahimik ko lang pinasara ang pinto ng kwarto. Napansin niyang seryoso ako kaya unti-unting nawala ang ngiti niya. Ano meron? Ibigay mo sa akin cellphone mo. Nagulat siya. Ha? Bakit? May titingnan lang ako. Hindi kami yung mag-asawang nangingialam ng cellphone noon kaya halatang nagtaka siya sa hinihingi ko. Pero ang mas lalong nagpalakas ng kutob ko ay nang tumanggi siya. Privacy ko yun, Cell. Parang may sumabog sa loob ko nang marinig ko iyon. Privacy? Mag-asawa tayo, Adrian. Bakit gusto mong tingnan bigla? Dahil alam kong may tinatago ka. Doon nagsimula yung unang malaking away namin bilang mag-asawa. Ayaw niyang ibigay yung cellphone niya. At habang tumatagal, mas lalo akong natatakot dahil halatang may dahilan, kaya ayaw niya. Hanggang sa halos maagawan ko na siya sa cellphone sa sobrang galit ko. Kapag hindi mo binigay sa akin yan, sisigaw ako. Doon lang siya natahimik. At sa wakas, ibinigay niya rin. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatype ko yung passcode na sinabi ni Joy. At sa ilang segundo lang, nasira lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa asawa ko. Nakita ko si Cheryl. Nakita ko lahat ng messages nila. Mga miss na kita. Mahal kita. Mga pictures nilang dalawa. At mas masakit, mga usapan tungkol sa mga nangyari sa kanila habang nasa Korea ako. Parang hindi ko maramdaman yung katawan ko noon. Hindi ako makahinga. Habang si Adrian naman, tahimik lang na nakatingin sa akin. Hanggang sa tuluyan na akong napaiyak. Bakit mo ginawa sa akin to? Hindi siya agad nakasagot. Yumuko lang siya habang tahimik. At yung katahimikang iyon, mas masakit pa kaysa sigawan niya ako. Doon ko unang naramdaman yung sakit ng lokohin ng taong pinakamamahal mo. Pakiramdam ko noon, hindi sapat lahat ng sakripisyo ko bilang asawa. Hindi sapat yung 2 taon kong pagtitiis sa ibang bansa. Hindi sapat yung pagmamahal ko. Ang una kong gustong gawin noon ay makipaghiwalay. Pagod na pagod akong umiyak buong gabi habang si Adrian paulit-ulit na humihingi ng tawad. Pero kinabukasan, pumunta sa kwarto ko ang mama niya. Anak, pag-isipan mo mabuti. Tahimik lang akong umiiyak habang nakikinig sa kanya. Lalaki lang yan na nagkamali. Huwag mong sirain ang pamilya mo. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung mga sinabi niya sa akin noon. Isipin mo yung mga bata. Kawawa sila kapag lumaki silang walang tatay. At bilang anak na lumaki na walang matinong ama, doon ako nang hina. Ayokong maranasan ng mga anak ko yung naranasan ko noon.
Kaya kahit wasak na wasak ako, pinili kong ipaglaban si Adrian. Pinili kong patawarin siya. Pinapili ko siya noon. Ako ba? O yung babae mo? At ako ang pinili niya. Nangako siya sa akin na iiwan niya si Cheryl. Nangako siyang magbabago siya. At dahil mahal ko siya, pinili kong maniwala ulit. Hindi ko alam noon. Hindi pala lahat ng lalaking humihingi ng tawad. Totoong nagsisisi. Matapos kong patawarin si Adrian, buong akala ko noon ay unti-unti nang maaayos ang pamilya namin. Hindi naging madali para sa akin ang magtiwala ulit, pero pinilit kong buuin ang sarili ko para sa mga anak namin. Sa totoo lang, hindi na talaga nawala yung takot sa dibdib ko. Tuwing mahahawakan ni Adrian ang cellphone niya habang nakatalikod sa akin, napapaisip ako. Tuwing malilate siya ng uwi, kinakabahan ako. Tuwing bigla siyang tatahimik habang magkausap kami, parang may bumubulong agad sa isip ko na baka may iba na naman siya. Ganun pala kapag minsang sinira ka ng taong mahal mo. Kahit anong pilit mong maghilom, may parte sa'yo na habang buhay ng takot. Pero ginawa ko pa rin lahat para maayos kami. Hindi na rin ako bumalik sa abroad dahil ayoko nang malayo sa pamilya ko. Natatakot akong baka kapag nagkalayo na naman kami ni Adrian ay maulit na naman ang dati. At noong birthday ko, sobrang saya ko dahil may sorpresa siya sa akin. Habang kumakain kami noon, bigla niyang inilabas ang isang folder. Ano yan? Ngumiti siya bago niya iniabot sa akin. Advance birthday gift. Pagbukas ko ng folder, halos maiyak ako. Papers ng bahay. Hindi man kalakihan pero 2-story iyon at may maliit na sala at 2 kwarto sa taas. Pakiramdam ko noon, finally, nagsisimula na ulit kaming bumuo ng pangarap namin. Niyakap ko siya ng mahigpit habang umiiyak. Salamat. At doon ko naisip na baka nga totoo yung sinabi niyang nagsisisi siya. Baka nga nagbago na talaga siya. Pagkalipas ng ilang buwan, tuluyan na kaming nakalipat sa sarili naming bahay. Masaya ako noon kahit simple lang ang buhay namin. Full-time housewife na ako habang si Adrian naman ang nagtatrabaho. Pero habang tumatagal, may bumabalik na naman na kutob sa akin. Madalas na naman siyang mag-overtime. Minsan pag uuwi siya, amoy alak. May mga pagkakataon ding parang wala siya sa sarili habang magkausap kami. At higit sa lahat, pakiramdam ko may tinatago na naman siya. Pero sa pagkakataong iyon, natuto na ako. Hindi na ako agad nagsasalita kapag walang ebidensya. Tahimik lang akong nagmamasid, hanggang sa mabuntis ako sa pangatlo naming anak. Imbis na maging masaya ako, mas lalo akong naging emosyonal. Madalas akong umiiyak mag-isa habang tulog ang mga bata. Hindi ko alam kung hormones lang ba yon, o dahil ramdam ko na may mali na naman. At tama nga ako. Isang gabi habang nagsuscroll ako sa Facebook, may nakita akong picture na nakatag kay Adrian. Inuman nila iyon kasama ang mga katrabaho niya. Noong una, wala naman akong napansin. Pero habang tinititigan ko yung picture, may nakita akong bag ng babae sa bakanting upuan sa tabi niya. At ewan ko ba, bigla akong kinabahan. May kutob akong hindi normal yon. Kaya agad kong hinanap ang Facebook account ni Cheryl. At doon tuluyang nanlamig buong katawan ko. May picture si Cheryl hawak-hawak yung parehong bag. Parehong-pareho. Doon ko nalaman, hindi talaga natapos ang relasyon nila. Pakiramdam ko noon parang gusto kong mawalan ng malay. Buntis ako habang hawak ko yung cellphone. Habang iniisip ko, habang nagpapatawad ako, habang pinipilit kong buuin ulit ang pamilya namin. Niloloko niya pa rin pala ako. Pag-uwi ni Adrian nung gabing iyon, agad ko siyang kinumpronta. Kasama mo na naman si Cheryl? Nagulat siya. Ano na naman bang iniisip mo? Pinakita ko sa kanya yung picture. Pero tulad ng dati, itinanggi niya ulit. Bag lang yan, Maricel. Hindi lang naman si Cheryl ang may ganyang bag. Sobrang galit ko noon. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin? Pero matigas siya. Ayaw niyang umamin. At doon ko na-realize na kung gusto kong matapos na talaga lahat, kailangan kong harapin mismo si Cheryl. Inalam ko ang salon na pagmamay-ari niya at isang hapon, sinadya ko siya doon. Hindi ko makakalimutan yung mukha niya nang makita niya ako. Halatang nagulat siya. Ateng, tumigil ka. Diretso ko siyang hinarap sa likod ng salon. Hindi ka ba naaawa sa akin? Buntis ako habang sinisira niyo yung pamilya ko.
Tahimik lang siya habang umiiyak. Pero ang mas ikinagulat ko, siya mismo ang nagsabing si Adrian daw ang hindi tumitigil. Sinubukan daw niyang layuan ito, pero si Adrian pa rin ang gumagawa ng paraan para magkita sila. Sa sobrang galit ko noon, tinakot ko siyang idedemanda ko silang dalawa kapag hindi pa sila tumigil. At dahil natakot siya na masira ang pangalan niya at ang negosyo niya, nangako siyang lalayo na raw siya. Pag-uwi ko noon, pakiramdam ko nanalo ako. Pakiramdam ko na iligtas ko ulit ang pamilya ko. Pero hindi ko alam. Hindi pa pala iyon ang pinakamasakit na katotohanang malalaman ko. Lumipas ang ilang buwan matapos kong manganak sa pangatlo naming anak. Unti-unti na ring bumabalik ang sigla ko bilang asawa at ina. At si Adrian, mas naging sweet na naman. Palagi niya akong dinadalhan ng pagkain. Madalas niya akong yayain mag-date. Kapag nasa trabaho siya, halos mayat-maya siyang nag-u-update. At dahil doon, akala ko okay na talaga kami. Akala ko tuluyan nang natapos ang bangungot ko. Hindi ko alam, mas magaling lang pala siyang magsinungaling ngayon. Isang tanghali habang wala si Adrian sa bahay, may biglang kumatok sa gate namin. Paglabas ko, parang gusto kong bumalik lahat ng galit ko nang makita ko kung sino ang nasa harapan ko. Si Cheryl. Pero kakaiba yung itsura niya noon. Namumugto ang mata niya at parang ilang gabi nang umiiyak. Ano na naman gusto mo? Malamig kong tanong. May kailangan kang malaman tungkol kay Adrian? Ayoko sana siyang papasukin. Pero may kakaiba sa tono niya noon. Parang wasak na wasak siya. Kaya kahit labag sa loob ko, pinapasok ko siya. At ilang minuto matapos siyang umupo sa sala namin, doon niya sinabi yung bagay na tuluyang sumira sa lahat. Hanggang ngayon, niloloko ka pa rin ni Adrian? Nanlamig ako. Akala ko tungkol na naman sa kanilang dalawa. Pero mali ako, dahil ang susunod niyang sinabi, ang tuluyang dudurog sa pagkatao ko bilang asawa. May bago na siyang babae. Hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ko noong marinig ko kay Cheryl na may bago ng babae si Adrian. Parang hindi na galit yung naramdaman ko. Pagod na. Pakiramdam ko noon, ubos na ako. Habang nakaupo si Cheryl sa sala namin, nanginginig ang mga kamay niyang inilabas ang cellphone niya. Doon niya ipinakita sa akin ang screenshots ng mga messages ni Adrian sa bagong babae nito. At doon ko unang nakita ang pangalan niya. Veronica. Mayaman daw itong byuda at may sariling negosyo. Ayon kay Cheryl, doon na raw madalas tumatambay si Adrian at halos gabi-gabi na silang magkasama. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Dahil habang umiiyak si Cheryl sa harap ko, doon niya rin inamin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Nabuntis niya ako dati. Pakiramdam ko tumigil yung mundo ko. Tapos pinapili niya ako. Ipalaglag ko raw yung bata kung gusto kong magpatuloy kami. Hindi ako agad nakapagsalita noon. Sa unang pagkakataon, nakita kong pareho lang pala kaming biktima. Oo, galit pa rin ako kay Cheryl dahil pumatol siya sa lalaking may asawa. Pero noong sandaling iyon, nakita ko rin kung gaano siya ginamit ni Adrian. At habang tumatagal siyang nagsasalita, mas lalo kong nare-realize na hindi lang pala ako yung niloloko ni Adrian. Lahat pala ng babaeng dumaan sa buhay niya, sinaktan niya. Ano gusto mong mangyari? Malamig kong tanong. Gusto ko lang malaman mo yung totoo. Iniwan niya ako para kay Veronica. Tahimik akong napaupo pagkatapos noon. Parang wala na akong maramdaman. Pakiramdam ko, manhid na ako sa sakit. Pagkaalis ni Cheryl, matagal akong nakatulala sa sala habang tulog ang mga anak ko sa kwarto. Paulit-ulit kong tinatanong sarili ko, saan ba ako nagkulang? Hindi ba ako naging mabuting asawa? Hindi ba sapat yung mga sakripisyo ko? Iniwan ko mga anak ko noon para magtrabaho sa Korea. Tiniis ko yung lungkot, pagod, pangungulila. Pinatawad ko siya kahit wasak na wasak ako. Pero bakit parang hindi pa rin naging sapat lahat? Nang gabing umuwi si Adrian, hindi na ako sumigaw. Hindi na ako nagwala. Tahimik ko lang siyang hinarap. Ano yung Veronica? Nanigas siya agad. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng kasinungalingan niya,
Doon siya umamin. Tahimik siyang napaupo habang hawak ang ulo niya. Tama si Cheryl. Pakiramdam ko noon parang may humawak sa dibdib ko. Mas masakit pala yung tahimik kang niloloko kaysa sa sumisigaw kayong nag-aaway. Mahal mo? Matagal bago siya sumagot. Pero noong tumango siya, parang tuluyan nang namatay yung parte ng puso kong matagal nang lumalaban para sa kanya. Mahal ko siya, Sel. Hindi ko na napigilan umiyak noon. Hindi dahil may babae na naman siya, kundi dahil sa wakas, na-realize kong hindi na ako yung pinipili niya. Bakit hindi mo na lang ako hiniwalayan noon pa? Sinubukan kong ayusin. Hindi, Adrian. Hindi mo inayos. Pinahaba mo lang yung panloloko mo. Tahimik lang siyang umiiyak habang nakikinig sa akin. At doon niya sinabi yung pinakamasakit sa lahat. Nakikisama na lang ako dahil sa mga bata. Parang gusto kong mawala ng hininga noon. Lahat ng akala kong pagbawi niya, lahat ng akala kong effort niya, hindi pala para sa akin. Konsensya lang pala niya lahat. At doon ko na-realize, hindi mo talaga kayang pilitin manatili ang taong matagal nang umaalis sa'yo. Sinabi ni Adrian na gusto na raw siyang makasama ni Veronica sa bahay nito. Handa raw siyang sustentuhan ang mga anak namin, pero gusto na niyang makipaghiwalay. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na ako nakipaglaban. Pagod na akong ipilit ang sarili ko sa lalaking paulit-ulit akong sinisira. Kaya tahimik ko na lang sinabi, sige. Nagulat pa siya noon. Akala yata niya magwawala ako. Pero wala na akong lakas. Ubos na ako. Bilang huling pabor, sinabi kong gusto ko siyang ihatid sa bahay ni Veronica. Ayaw niya sana, pero nagpumilit ako. At habang nasa biyahe kami, tahimik lang kami pareho. Yung lalaking dati, pinapangarap kong makasama habang buhay. Katabi ko ngayon habang ihahatid ko sa ibang babae. Pagdating namin sa subdivision nila Veronica, doon ko napatunayang mayaman nga ito. Malaki ang bahay, maganda ang sasakyan, halatang ibang klase ang buhay. Pagbukas ng gate, agad lumabas si Veronica. Maganda siya, maputi, makinis, at halatang alam niyang panalo siya. Ngumiti pa siya nang makita ako. Finally, nandito na rin si Adrian. Parang wala siyang pakialam na legal akong asawa. At doon ko na-realize, hindi lahat ng babae nahihiya maging kabet. May mga babaeng proud pang mang-agaw. Hindi mo na kasi dapat pinahirapan si Adrian, mayabang niyang sabi. Tingnan mo, sakin din naman bumagsak. Tahimik ko lang siyang tiningnan noon. Pagod na akong makipag-away. Pagod na akong lumaban. Kaya ngumiti na lang ako ng mapait. FYI lang, Veronica. Hindi mo lang inagaw ang asawa ko. Napakunot noo siya. Inagaw mo rin yung problema ko. Natahimik siya. At kung niloko niya ako bilang legal na asawa, huwag mong isipin na hindi niya kayang gawin sa'yo. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod na ako. Hindi ko na nilingon si Adrian. Kasi alam kong kapag nilingon ko pa siya, baka mawala na naman yung natitirang respeto ko sa sarili ko. Pag-uwi ko sa bahay, doon lang ako tuluyang bumagsak. Yumakap ako sa mga anak ko habang umiiyak buong gabi. Hindi dahil iniwan niya ako, kundi dahil sa wakas, tinanggap ko na hindi ko kasalanan kung bakit siya nagloko. Minsan kahit ibigay mo ang buong sarili mo sa isang tao, kapag manloloko talaga siya, manloloko siya. Ngayon, nasa bahay muna ako ni Mama kasama ang 3 kong anak. Yung bahay naming mag-asawa, pinaupahan ko muna dahil hindi ko kayang tumira doon na puro alaala niya ang nakikita ko. Unti-unti ko pa ring binubuo ang sarili ko. Hindi madali. May mga gabi pa ring umiiyak ako. May mga araw na tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung bakit nangyari sa akin lahat. Pero isang bagay ang natutunan ko sa lahat ng pinagdaanan ko. Hindi pagmamahal ang paulit-ulit kang nasasaktan habang pilit kang kumakapit. At minsan, ang tunay na tapang ng isang babae ay hindi yung marunong magtiis, kundi yung marunong umalis kapag wala ng respeto at pagmamahal na natitira. Mga kabayan, napakasakit ng kwento ni Maricel, ano? Isang babae na ginawa ang lahat para mabuo ang pamilya niya. Nagtiis, nagpatawad, nagsakripisyo bilang OFW. Iniwan niya ang mga anak niya
at tiniis ang lungkot sa South Korea para lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya nila. Pero habang nagpapakahirap siya sa ibang bansa, unti-unti naman pala siyang niloloko ng lalaking pinakamamahal niya. Sa totoo lang mga kabayan, maraming OFW ang makakarelate sa kwentong ito. Hindi biro ang malayo sa pamilya. Hindi biro ang magtrabaho sa ibang bansa habang gabi-gabi mong iniisip kung okay pa ba ang mga anak mo. Kung tapat pa ba ang taong iniwan mo sa Pilipinas. At minsan, kahit ibigay mo na ang lahat, may mga tao talagang pipiliin ka pa ring saktan. Kayo mga kabayan, ano ang masasabi niyo sa naging desisyon ni Maricel? Tama bang paulit-ulit niyang pinatawad si Adrian noon alang-alang sa pamilya? O dapat, noong unang beses pa lang siyang niloko, ay iniwan na niya ito? At gusto rin naming malaman mga kabayan kung saan niyo pinapanood ang video na ito. Kayo ba ay nasa Saudi Arabia, UAE, Hong Kong, Singapore, Canada, Taiwan, South Korea, o nandito sa Pilipinas? I-comment nyo sa baba mga kabayan at batiin natin ang isa't isa saan mang panig ng mundo tayo naroroon. At kung gusto nyo pa ng mas matinding OFW story, panoorin nyo rin ang isa pa nating kwento na pinamagatang Pinay OFW sa Saudi, binayaran para magkaanak ang amo. Siguradong mapapaisip at mapapaluha rin kayo sa kwentong ito, mga kabayan. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.